Tahimik na umuwi si Isabela Montenegro matapos ang 2 taon, ngunit sa halip na yakap, pagtataksil ang bumungad mula mismo sa minamahal at sa sariling kapatid. Habang unti-unting inagaw ang kanyang pangalan at ari-arian, kumilos siya, hinukay ang katotohanan, at ginamit ang isang gintong kwintas upang baligtarin ang laro at ilantad ang huwad na pagkakakilanlan ni Angela Reyes. Ngunit kapag ang tiwala ang unang pinatay, hanggang saan ka handang lumaban upang mabawi ang hustisya at ang tunay mong halaga? Ang mahinang ugong ng mamahaling sasakyan ang tanging maririnig sa loob habang binabaybay nito ang pamilyar na daan papasok sa Forbes Park. Sa backseat, isang magandang babae ang nakadungaw sa bintana, hindi mapigilan ang ngiting namumuo sa kanyang mga labi. Siya si Isabela Montenegro. At sa wakas, pagkatapos ng 2 mahabang taon sa New York, ay nakauwi na rin siya. Hindi niya sinabi kanino man ang kanyang maagang pagbabalik. Nais niyang sorpresahin ang lahat, lalo na si Gabriel, ang kanyang kasintahan. Nananabik na ang kanyang puso na muling masilayan ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Bawat segundo na lumilipas ay tila 1 oras sa kanyang paghihintay. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang naglalakihang gate na may letrang M sa gigitna, ang mansyon ng mga Montenegro. Bumaba si Isabela, dala ang pananabik. Ang pamilyar na amoy ng mga bulaklak ng gardenia mula sa hardin ay sumalubong sa kanya, at sa isang iglap, naramdaman niyang tunay na ngang nasa bahay na siya. Dahan-dahan niyang itinulak ang malaking pinto na gawa sa mahogany. Ang inaasahan niyang katahimikan ay napalitan ng mahihinang boses mula sa sala. Ngumiti siya. Marahil ay naroon si Kuya Rafael niya. Perpekto. Ngunit ang ngiting iyon ay dahan-dahang naglaho nang tuluyan siyang makapasok. Nakatayo sa gitna ng kanilang sala, sa ilalim ng grandiyosong chandelier na minana pa nila sa kanilang lola, ay isang babae. Nakatalikod ito sa kanya. Ngunit kilalang-kilala ni Isabela ang figura nito. Si Angela. Angela Reyes, ang anak ng kanilang kasambahay na si Aling Nita. Ngunit hindi ang presensya ni Angela ang nagpatigil sa paghinga ni Isabela. Ito ay ang damit na suot nito. Isang evening gown na kulay emerald green, gawa sa pinakamahal na seda, na may mga diamanteng kumikinang sa bawat galaw. Ang gown na iyon ang gown na eksklusibong pinatahi ni Isabela sa isang sikat na designer sa Paris para sa engagement party nila ni Gabriel. Ang huling bilin niya bago siya umalis ay itago yon sa kanyang walk-in closet. Angela? Halos pabulong na tawag ni Isabela. Lumingon ang babae at sa mukha nito ay gumuhit ang pagkagulat na agad napalitan ng isang nangiting tila nahihiya. Ate Isabela, nakabalik ka na pala. Ngunit hindi pinansin ni Isabela ang pagbati nito. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa damit. Bakit suot mo yan? Tanong niya. Ang bawat salita ay may bigat ng hindi makapaniwalang galit. Ah, ito ba? Tila nagulat na sabi ni Angela habang hinahaplos ang mamahaling tela. Pinahiram lang sa akin ni Kuya Rafael. May pupuntahan kasi kaming isang event mamaya. Sabi niya, bagay daw sa akin. Parang may kung anong malamig na bagay ang gumapang sa likod ni Isabela. Pinahiram. Ni minsan ay hindi niya pinahintulutan kahit sino na pumasok sa kanyang kwarto, lalo na ang pakialaman ang kanyang mga gamit. Pinahiram sa'yo ni Kuya? Mariing ulit ni Isabela. Angela, alam mong damit ko iyan. Alam mong may espesyal na kahulugan yan sa akin. Bakit mo kinuha ng walang paalam? Ang mga mata ni Angela ay biglang nangilid sa luha. Ate, pasensya na. Hindi ko naman sinasadya. Gusto ko lang sanang subukan. Ang ganda-ganda kasi. Pangarap ko lang magsuot ng ganito kagandang damit. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pagsisisi. Sapat na para lumambot ang puso ng kahit sino. Pero hindi kay Isabela. Hindi ngayon. Dahil sa likod ng mga luhang iyon
may nakita siyang isang kislap ng tagumpay. Hubarin mo yan, malamig na utos ni Isabela. Isabela, anong kaguluhan ito? Isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanilang tensyon. Mula sa hagdanan, pababa si Rafael Montenegro, ang kanyang nag-iisang kapatid. Ang mukha nito ay nagpapakita ng pag-aalala, hindi para sa kanya, kundi para kay Angela. Kuya, sabi ni Isabela, itinuturo si Angela. Nakita ko siyang suot ang damit ko, ang damit para sa engagement party. Lumapit si Rafael, hindi kay Isabela, kundi sa tabi ni Angela. Inakbayan niya ito na tila pinoprotektahan. Ako ang nagpahiram sa kanya, matigas na sabi ni Rafael. Ano namang masama doon? Isang damit lang yan, Isabela. Babalikatin mo pa ba? Isang damit lang? Hindi makapaniwalang tanong ni Isabela. Kuya, alam mo kung gaano kahalaga sa akin ang party na yon? Ang damit na yon. Mas mahalaga pa ba kaysa sa nararamdaman ni Angela? Ganti ni Rafael, ang boses ay tumataas na. 2 taon kang wala, Isabela. Sa loob ng 2 taon na yon, si Angela ang kasama ko dito. Siya ang nag-alaga sa akin noong nagkasakit ako. Siya ang nandyan. Utang ko sa kanya ang buhay ko na aalala mo ba? At ito lang ang igaganti mo sa kanya. Bawat salita ni Rafael ay tila isang punyal na sumasaksak sa puso ni Isabela. Ang utang na loob. Ang insidente sa swimming pool noong mga bata pa sila. Palagi na lang yon ang ginagamit na panangga sa tuwing may ginagawang mali si Angela. Bago pa man makasagot si Isabela, isa pang boses ang narinig nila mula sa pintuan. What's going on here? Sabay-sabay silang lumingon. Nakatayo doon si Gabriel Ilustre, ang kanyang mapapangasawa. Gwapo at matikas gaya ng dati sa kanyang business suit. Ngunit ang mga matang yon, ang mga matang dati puno ng pagsinta, kapag tumitingin sa kanya, ay ngayon ay malamig. Malamig at walang emosyon. Gabriel, nasabi na lang ni Isabela. Ang galit ay napalitan ng pananabik at kaunting sakit. Lumapit si Gabriel. Inaasahan ni Isabela na yayakapin siya nito, hahalikan, ngunit nilampasan lang siya nito at dumiretso sa pagitan ni Rafael at Angela. Tumingin ito kay Angela at sa isang segundo, nakita ni Isabela ang paglambot ng ekspresyon nito. Are you okay, Angela? Mahinang tanong ni Gabriel. Tumango lang si Angela, lalo pang isiniksik ang sarili kay Rafael na tila siya ang biktima sa sitwasyon. Doon na gumuho ang mundo ni Isabela. Ang lalaking pakakasalan niya ay mas nag-aalala pa sa babaeng suot ang kanyang damit kaysa sa kanya na kadarating lang. Gabriel, hirap na sabi ni Isabela, nanginginig ang boses. Hindi mo man lang ba ako babatiin? Doon lang siya tiningnan ni Gabriel. Welcome back, Isabela. Sabi nito, ang boses ay kasing lamig ng yelo. We weren't expecting you. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi maipaliwanag. Tila siya isang estranghero sa sarili niyang pamamahay, sa harap ng sarili niyang pamilya, walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghikbi ni Angela. Hinila ni Gabriel si Isabela palayo sa kanila, papunta sa isang sulok ng sala. Ang pagkakahawak nito sa braso niya ay mahigpit at walang lambing. Isabela, seryosong sabi ni Gabriel, ang mga mata ay nakatitig sa kanya ng diretso. We need to talk. May pag-asang sumilay sa puso ni Isabela. Marahil ay ipapaliwanag niya ang lahat. Marahil ay sasabihin niyang isang malaking pagkakamali lang ito. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Gabriel ang tuluyang pumatay sa anumang pag-asang natitira sa kanya. I think we should postpone the wedding. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na sampal na gumising kay Isabela mula sa pananabik ng kanyang pagbabalik. I think we should postpone the wedding. Paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Bawat ulit ay mas masakit kaysa sa nauna. Hindi na siya nakipagtalo. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig.
Tinalikuran niya ang mga taong dati tinatawag niyang pamilya at umakyat sa kanyang silid, ang kanyang santuwaryo na ngayon ay tila hawla. Ang bawat hakbang paakyat sa marmol na hagdanan ay napakabigat. Tila pasan niya ang buong bigat ng pagtataksil ng mundo. Buong gabi siyang hindi nakatulog. Nakahiga siya sa malawak niyang kama, nakatitig sa kisame, habang ang mga masasayang alaala ay walang awang bumabalik. Upang saktan siya, naalala niya ang gabi bago siya umalis papuntang New York. Dinala siya ni Gabriel sa isang rooftop restaurant sa BGC, kung saan tanaw nila ang kumikinang na mga ilaw ng buong syudad. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay, ang mga matay nagniningning sa pagsinta. 2 taon lang, mahal ko. Bulong nito. Hintayin mo ako. Pagbalik mo, Montenegro na ang magiging apelyido mo at bubuo tayo ng sarili nating imperyo. Naniwala siya. Bawat salita ni Gabriel ay itinatak niya sa kanyang puso. Ang pangakong yon ang naging lakas niya sa loob ng 2 taon na mag-isa siya sa ibang bansa. Isang kasinungalingan. Lahat pala ay isang napakagandang kasinungalingan. Naalala niya ang kanyang Kuya Rafael, ang kanilang tawanan, ang kanilang mga sikreto noong bata pa sila. Si Rafael ang una niyang tagapagtanggol, ang lagi niyang sandalan. Paano nangyari na ang kapatid niyang yon ay mas pinaniniwalaan pa ang isang halos estranghero kaysa sa sarili niyang kadugo? Kinabukasan, bumaba si Isabela na may daladalang bigat sa dibdib, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi siya papayag na ganito na lang. Kakausapin niya si Rafael. Ipapaunawa niya rito ang lahat. Ngunit ang naabutan niya sa dining hall ay isang eksenang lalong nagpadurog sa kanyang puso. Ang mahabang mesa na gawa sa Nara ay puno ng masasarap na agahan. Sa kabisera, nakaupo si Rafael, nagbabasa ng dyaryo. Sa tabi nito ay si Aling Nita, ang ina ni Angela, at si Angela ay abalang-abala sa pagsisilbi. Suot ang isang simpleng bestida, ang buhok ay nakapusod. Siya ang larawan ng isang perpektong anghel. Kuya, heto na po ang kape ninyo. Sakto lang ang tamis gaya ng gusto nyo, malambing na sabi ni Angela habang inilalapag ang tasa sa harap ni Rafael. Salamat Angela, the best ka talaga. Nakangiting sabi ni Rafael, hindi man lang inaalis ang tingin sa dyaryo. Aling Nita, kumain na po kayo ng marami. Kailangan niyo pong lumakas. Sabi naman niya sa kanyang ina, nang ngumiti lang bilang tugon. Nang makita ni Isabela si Angela, isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi nito. Ate Isabela, gising ka na pala. Halika, sumabay ka na sa amin. Ipinagtimpla na rin kita ng kape. Umupo si Isabela sa kanyang pwesto, sa tapat ni Rafael. Pinanood niya kung paano kumilos si Angela. Bawat galaw ay kalkulado, bawat ngiti ay tila may kahulugan. Para siyang nanonood ng isang dula, at si Angela ang pinakamagaling na aktres. Salamat! Tipid na sagot ni Isabela. Ang buong agahan ay nabalot ng tensyon. Si Isabela ay parang hangin na hindi nila nakikita. Ang usapan ay umikot lang kina Rafael at Angela. Tungkol sa event na pupuntahan nila. Tungkol sa bagong halaman na itinanim ni Angela sa hardin. Tungkol sa kung gaano kasarap ang luto nito. Pagkatapos ng agahan, nakita ni Isabela ang pagkakataon. Sinundan niya si Rafael, papasok sa library. Kuya, pwede ba tayong mag-usap? Pakiusap niya. Huminga ng malalim si Rafael bago humarap sa kanya. Tungkol saan, Isabela? Kung tungkol pa rin ito sa damit, tapos na tayo dyan. Hindi lang tungkol sa damit, kuya. Tungkol ito sa lahat, sabi ni Isabela. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Hindi mo ba napapansin ang mga kinikilos ni Angela? Ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Gabriel. May mali, kuya. May mali sa lahat ng ito. Tiningnan siya ni Rafael na para bang nawawala siya sa sarili. Ano bang sinasabi mo? Selos lang yan, Isabela.
Nagseselos ka dahil sa loob ng 2 taon na wala ka. Natuto kaming mabuhay nang wala ka. Natuto kaming umasa kay Angela. Umasa? Hindi makapaniwalang tanong ni Isabela. Kuya, siya ang anak ng kasambahay. Tayo ang pamilya. Bakit tila mas may tiwala ka pa sa kanya kaysa sa akin? Ang mukha ni Rafael ay biglang nag-init sa galit. Dahil minsan, ang tiwala ay hindi nakabase sa dugo, Isabela. Nakabase ito sa gawa. Si Angela, iniligtas niya ang buhay ko. At ikaw, anong ginawa mo? Iniwan mo kami. Mas pinili mo ang karera mo sa New York kaysa sa pamilya mo. Trabaho yon, kuya. Ginawa ko yon para sa kumpanya. Para sa pamilya. Sigaw ni Isabela. Talaga ba? Sarkastikong tanong ni Rafael. O para sa sarili mo? Para mapatunayan mong mas magaling ka kaysa sa akin? Huwag mo nang ituloy to, Isabela. Baka kung ano pa ang masabi ko sa'yo. Tinalikuran siya ni Rafael at iniwang mag-isa sa malamig at tahimik na library. Napasandal si Isabela sa estante ng mga libro. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay hindi kailanman naging ganito kasakit. Habang naglalakad siya palabas ng library, nakasalubong niya si Angela sa pasilyo. May hawak itong florera na may sariwang mga bulaklak. Ate, malungkot na sabi ni Angela. Narinig ko kayo ni Kuya. Pasensya ka na ha? Dahil sa akin, nag-aaway pa kayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at pag-aalala. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, sa isang iglap na pagtama ng liwanag mula sa bintana, may ibang nakita si Isabela. Isang malamig at matalim na kislap ng tagumpay. Isang panandaliang pagngisi na agad ding naglaho. Napatigil si Isabela. Totoo ba ang nakita niya? O guni-guni niya lang yon? Hindi na siya sumagot. Nilampasan niya lang si Angela at nagpatuloy sa pag-akyat sa kanyang silid. Kailangan niyang makapag-isip. Kailangan niyang kumilos. Hindi ito tungkol sa selos. Ito ay tungkol sa isang panganib na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, binuksan niya ang kanyang laptop. Kung hindi niya makukuha ang suporta ng kanyang pamilya, babalik siya sa lugar kung saan siya nirerespeto, sa kumpanya. Montenegro Holdings Inc. ang kanyang legacy. Ngunit sa pagbukas ng kanyang email, isang mensahe ang agad na kumuha ng kanyang atensyon. Galing ito sa sekretarya ng Board of Directors. Ang subject, Urgent, Notice of Emergency Board Meeting. Kinabahan siya. Binuksan niya ang email at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nabasa. Dear Miss Montenegro, please be advised that an emergency board meeting has been called to discuss recent and urgent concerns regarding your position as Chief Executive Officer. Ang bawat salita ay tila martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Concerns regarding your position? Paanong nangyari ito? Maayos niyang naipatatakbo ang kumpanya kahit mula sa malayo. Ang huling quarterly report na natanggap niya ay nagpapakita ng record-breaking profits. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang buong katawan. Ito na ba yon? Hindi lang ang pamilya at ang kasintahan niya ang kinukuha sa kanya, kundi pati na rin ang kaisa-isang bagay na pinaghirapan niya at ng kanyang ama. Ang nanginginig niyang daliri ay nag-scroll pababa sa email. Nakita niya ang listahan ng mga nagsipag-request ng pagpupulong. Ang pangalan ng kanyang Kuya Rafael ay naroon. At sa tabi nito, ang pangalan na tuluyang nagpaguho sa anumang natitirang pag-asa sa kanya. Gabriel Ilustre, Chief Operating Officer. Ang lason sa matamis na ngiti ni Angela ay mas malalim at mas malawak pa pala kaysa sa kanyang inaakala. Hindi lang ito basta pag-agaw sa atensyon, ito ay isang planadong pag-atake. At ngayon, natagpuan niya ang sarili na nag-iisa, napapalibutan, at walang ideya kung saan magsisimula para lumaban. Ang biyahe papuntang Bonifacio Global City ay puno ng determinasyon. Bawat ilaw trapiko
na nagiging berde ay tila isang hudyat para kay Isabela na sumulong, na lumaban. Ang sakit na idinulot ng kanyang pamilya ay hindi niya hinayaang maging lason. Sa halip, ginawa niya itong panggatong. Ang Montenegro Holdings Inc. ay hindi lang isang kumpanya. Ito ang dugot pawis ng kanyang ama. Ito ang kanyang pagkatao. At hindi siya papayag na basta na lang itong agawin sa kanya. Pagpasok pa lang ng kanyang sasakyan sa basement parking ng MHI Tower, naramdaman na niya ang kakaibang bigat sa hangin. Ang mga security guard na dati masayang bumabati sa kanya ay tila nag-aalangang ngumiti. Ang receptionist sa lobby, si Cindy, na laging tuwang-tuwa sa kanyang pagdating, ay bahagya lang tumango. Ang mga matay umiiwas. Naramdaman niya ang mga bulungan habang naglalakad siya patungo sa private elevator. Mga matang sumusunod sa kanya. Mga boses na humihina kapag siya'y napapalingon. Dati, ang mga tingin na yon ay puno ng paghanga. Ngayon, nababalutan ang mga ito ng awa, ng pag-uusisa at ng takot. Alam na nila, anuman ang nakasaad sa email na yon, na ikalat na ang lason sa buong gusali. Pagbukas ng pinto ng elevator sa 50th floor, kung nasaan ang executive offices at ang boardroom, sinalubong siya ng katahimikan, isang nakabibinging katahimikan. Pumasok siya sa boardroom. Naroon na silang lahat. Ang mga miyembro ng board, mga matatandang lalaki, na kasama pa ng kanyang ama sa pagbuo ng kumpanya, ay nakaupo sa paligid ng mahabang lamesa. Ang kanyang kuya Rafael ay nasa isang dulo. Ang tingin ay nakatuon sa mga papel sa harap niya. Hindi man lang nag-angat ng tingin. At sa kabisera, sa upuang para dapat sa kanya, nakaupo si Gabriel Ilustre, ang kanyang kasintahan, ang kanyang traidor. Good morning! Malamig na bati ni Isabela, ang boses ay matatag sa kabila ng kumakalam niyang dibdib. Walang sumagot. Isang matandang board member, si Mr. Velasco, ang tumikim. Isabela, maupo ka. Umupo siya sa bakanting silya sa tapat ni Gabriel. Sa likod nito, sa pader, ay nakasabit ang isang malaking larawan ng kanyang ama, si Don Ricardo Montenegro. Tila nakatingin ito sa kanya, at sa isang iglap, nakaramdam siya ng matinding hiya. As we all know, panimula ni Gabriel, ang boses ay formal at walang bahid ng anumang personal na relasyon. We are here to discuss a grave matter that affects the integrity of Montenegro Holdings. Binuksan ni Gabriel ang isang projector. Sa malaking screen, lumabas ang mga dokumento, mga bank statement, mga spreadsheet. In the past few months, our internal audit team has flagged several questionable transactions linked to our New York operations. Operations directly managed by Miss Isabela Montenegro. Naramdaman ni Isabela na nanuyo ang kanyang lalamunan. Anong ibig sabihin nito, Gabriel? Hindi siya pinansin ni Gabriel. Ipinagpatuloy nito ang presentasyon. We have discovered a series of large-scale fund transfers to an offshore account in the Cayman Islands. These transfers were disguised as consultancy fees and marketing expenses. But upon further investigation, the receiving company has no legitimate operations. It's a shell corporation. Itinuro ni Gabriel ang screen. At ang pinakamatindi sa lahat, ang nag-iisang signatory sa offshore account na ito ay walang iba kundi si Isabela Marie Montenegro. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid. Napatingin ang lahat kay Isabela. That's impossible! Sigaw ni Isabela na patayo. That's a lie! Gawa-gawa niyo lang yan. Is it? Kalmadong tanong ni Gabriel. Nag-flash siya ng isa pang dokumento sa screen. Isang kopya ng kanyang passport at isang pirma. Ang pirma niya. Ngunit alam niyang hindi siya ang pumirma roon. The evidence speaks for itself, Isabela. Hinanap niya ang mga mata ng kanyang kuya Rafael, nagmamakaawa. Kuya, please, maniwala ka sa akin. Ngunit si Rafael ay nanatiling nakayuko. Tila ba ang mga papel sa harap niya ang pinakamahalagang bagay sa mundo? Tumingin siya sa mga board members. Mr. Velasco, Tio Robert, kilala niyo ako mula pagkabata.
Alam niyong hinding-hindi ko gagawin to. Hinding-hindi ko dudungisan ang pangalan ng ama ko. Nagiwasan sila ng tingin. Ang mga taong dati tinatawag siyang prinsesa na laging may papuri sa kanyang galing, ay ngayoy mga estrangherong tahimik na hinahatulan siya. Dahil sa mga ebidensyang ito, pagpapatuloy ni Gabriel, tila isang berdugong nagbababa ng hatol. I am moving for the immediate and indefinite suspension of Miss Isabella Montenegro as CEO of this company, pending a full independent investigation. You can't do that, sigaw ni Isabella. I can, matigas na sabi ni Gabriel. As COO and with the support of the board, I can. All in favor of the motion, please raise your hand. Dahan-dahan, isa-isang nagtaas ng kamay ang mga miyembro. Si Mr. Velasco, si Tio Robert, ang lahat. At ang huling kamay na tumaas, ang pinakamasakit sa lahat, ay ang kamay ni Rafael Montenegro. Parang gumuho ang sahig na kinatatayuan ni Isabela. Ang hangin ay naubos sa kanyang baga. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso at ang tunog ng gavel na ipinukpok ni Gabriel sa mesa. The motion is carried. Ms. Montenegro, you are hereby suspended. Please clear your office of your personal belongings. Security will escort you out. Hindi na niya alam kung paano siya nakarating sa kanyang opisina. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Ang kanyang utak ay manhid. Binuksan niya ang pinto sa opisina ng CEO, ang kanyang opisina. Ang malawak na bintana ay nagpapakita ng buong syudad. Isang tanawing dati nagbibigay sa kanya ng inspirasyon. Ngayon, tila tinutuya siya nito. Kumuha siya ng isang kahon at nagsimulang magligpit. Ang mga kamay niya ay nanginginig sa pinaghalong galit at kawalan ng pag-asa. Inilagay niya sa kahon ang isang litrato nila ng kanyang ama, ang mga tropeo na napanalunan niya sa mga business competition. Isang maliit na paperweight na rot na regalo sa kanya ni Gabriel. Sa galit, ibinato niya ang paperweight sa pader. Nagkalat ang bubog sa sahig. Hindi siya umiyak. Wala nang luhang gustong pumatak. Ang nararamdaman niya ay isang nag-aalab na apoy ng galit. Galit sa sarili dahil nagtiwala siya. Galit kay Rafael dahil sa kahinaan nito. At isang uri ng galit na hindi niya maipaliwanag para kay Gabriel. Galit na may kasamang durog na puso. May kumatok sa pinto. 2 security guard. Ma'am, kailangan na po ninyo umalis. Tumangulang siya. Dala ang maliit na kahon ng kanyang mga personal na gamit. Naglakad siya palabas ng kanyang opisina sa huling pagkakataon. Dinaanan niya ang lobby. Ang mga bulungan ngayon ay napalitan na ng hayagang pagtingin. Ang Walk of Shame. Paglabas niya sa grand entrance ng MHI Tower, sa gitna ng abalang hapon, tumama sa kanya ang sikat ng araw. Napapikit siya, at sa kanyang pagdilat, nakita niya ang isang eksenang tuluyang pumatay sa anumang natitirang pag-asa sa kanya. Sa kabilang kalsada, sa tapat ng isang coffee shop, nakatayo si Angela Reyes. Nakasuot ng simpleng puting bestida, mukha siyang isang inosenteng anghel na naghihintay. Lumabas si Gabriel mula sa gusali at dire-diretsyong naglakad palapit kay Angela. Nagtagpo ang mga mata nila ni Isabela mula sa malayo. At doon, ipinakita ni Angela ang isang nangiti. Hindi ito ngiti ng tagumpay. Hindi rin ito ngiti ng pagmamayabang. Ito ay isang nangiti ng awa. Isang mapanuksong nangiti na nagsasabing, kawawa ka naman. Kasabay ng nangiting iyon, ang kanyang mga mata ay nangungusap ng purong pananagumpay. Pagkatapos ay lumingon si Angela kay Gabriel, isinukbit ang kanyang braso sa braso nito na para bang natural lang iyon. Magkasama silang naglakad palayo. Nawala sa karamihan ng mga tao, iniwan si Isabela na nakatayong mag-isa sa gitna ng lahat. Hawak ang kahon ng kanyang mga basag na pangarap. Walang direksyon. Ganoon ang naramdaman ni Isabela habang naglalakad siya palayo sa MHI Tower.
Dala ang isang kahon ng mga pira-pirasong alaala. Hindi na siya umuwi sa mansyon. Alam niyang hindi na siya welcome doon. Ang dati niyang tahanan ay teritoryo na ng kalaban. Nag-check-in siya sa isang maliit na hotel sa Makati gamit ang personal niyang credit card. At doon, sa loob ng 4 na sulok ng isang estrangherong silid, hinayaan niyang bumuhos ang lahat. Hindi na yon iyak ng pagkabigo, kundi iyak ng matinding galit. Galit na sumusunog sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Paano sila nagkaroon ng lakas ng loob? Paano nila nagawang sirain ang tiwala niya sa ganitong paraan? Kinabukasan, paggising niya, wala na ang mga luha. Ang natira na lang ay isang malamig at matigas na determinasyon. Hindi siya magpapatalo. Kung gusto nila ng laban, ibibigay niya ito sa kanila. May isang tao siyang naisip. Isang taong hindi kailanman tatalikod sa kanyang ama at umaasa siyang hindi rin siya tatalikuran. Sa isang maliit at tahimik na kapihan sa Legazpi Village, malayo sa mga matang mapanghusga ng alta sosyedad, hinintay ni Isabela si Attorney Benjamin de Guzman, isang matandang lalaki na may buhok na halos puti na at makakapal na salamin. Ngunit ang mga mata sa likod nito ay nananatiling matalas at puno ng talino. Siya ang pinakamatapat na kaibigan at legal counsel ng kanyang ama. Ija, bati ni Attorney de Guzman pagdating nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Nabalitaan ko ang nangyari. I'm so sorry. Tito Ben, panimula ni Isabela, ang boses ay bahagyang nanginginig. They're destroying everything my father built. They're destroying me. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagdating niya, ang eksena sa bahay, ang pagtataksil ni Gabriel at Rafael, at ang mapanlinlang na board meeting. Nakikinig lang ng mabuti si Atty. De Guzman, paminsan-minsay tumatango, ang muka'y lalong nagseseryoso. Peke ang mga ebidensya, Tito Ben. Alam kong peke ang mga pirma. Pero paano ko yon papatunayan kung kontrolado na nila ang lahat sa loob? Desperadong tanong ni Isabela. Huminga ng malalim ang matandang abogado. Ang isang malaking kasinungalingan ay nangangailangan ng mas marami pang kasinungalingan para mapagtakpan, sabi nito. At sa bawat pagsisinungaling nila, mag-iiwan sila ng bakas. Kailangan lang nating hanapin yon, Isabela. This will be a long and dirty fight. Handa ka ba? Tumingin si Isabela sa mga mata ng abogado, mga matang sumasalamin sa katapatan na matagal na niyang hindi nakita. I've lost everything, Tito. Sagot niya. Wala na akong ibang gagawin kundi ang lumaban. Sa mga sumunod na araw, ang maliit na hotel room ay naging kanyang war room. Nag-arkila sila ng isang maliit na opisina para kay Attorney de Guzman at sa dalawang pinagkakatiwalaan ni nitong private investigator. Samantala, si Isabela ay nagkulong. Pinag-aaralan ang bawat dokumentong nakuha niya bago siya mapaalis. Mga lumang financial report, mga kopya ng kontrata, mga email. Nagbabaka sakali siyang may makitang butas, gaano man kaliit. Ang mga araw niya ay naging isang walang katapusang ikot ng kape, mga numero sa spreadsheet, at kaunting tulog. Ang dating CEO, na laging napapaligiran ng mga tao, ay ngayon ay isang sundalong nag-iisa sa kanyang laban. Habang abala si Isabela sa paghahanap ng katotohanan sa mga anino, si Angela naman ay abala sa paglikha ng sarili niyang bersyon ng katotohanan sa liwanag. Isang hapon, habang nagpapahinga sandali, binuksan ni Isabela ang kanyang social media. At ang nakita niya ay parang isang suntok sa sikmura. Isang post mula kay Angela Reyes. Ang larawan ay kuha sa isang mamahaling ospital. Nakahiga sa kama si Rafael, mukhang maputla at may nakakabit na IV drip sa kamay. Sa tabi niya, nakaupo si Angela, hawak ang kamay nito. Ang mukha'y puno ng pag-aalala at pagmamahal. Ang caption, "Please pray for Kuya Rafael's speedy recovery." Masyado siyang na-stress sa mga nangyayari sa pamilya at sa kumpanya. Family is everything and we must protect it at all costs. Kakayanin natin to, Kuya.
Nandito lang ako palagi para sa'yo. Family first. Pagsubok lang po. Kumulo ang dugo ni Isabela. Isang napakagaling na pagganap. Ginawa niyang biktima si Rafael at siya si Angela, ang martir na tagapag-alaga. At sa pagbanggit ng stress sa pamilya, malinaw kung sino ang kanyang pinapatamaan. Mas masakit pa ang mga komento sa ilalim ng post. OMG! Get well soon, Rafael. Stay strong, Angela. You're such an angel. Nakakaawa naman si Sir Rafael. Siguro dahil yan sa ginawa ng kapatid niyang gahaman. True, ang kapal ng mukha ng Isabela na yon. After all that Angela did for their family, ginaganon lang siya. Swerte ni Rafael kay Angela. Yan ang tunay na nagmamahal, hindi yung puro pera lang ang nasa isip. Bawat komento ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Isinara niya ang kanyang laptop nang may panggigigil. Ang sakit ay nariyan, ngunit sa ilalim nito, isang bagong apoy ang nagsimulang mag-alab. Hindi na lang ito laban para sa kumpanya, laban na rin ito para sa kanyang pangalan. Kinagabihan, habang nakatitig sa walang katapusang mga numero sa kanyang screen at halos sumuko na sa pagod, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang unregistered number. Ngunit nang makita niya ang pangalan sa message preview, agad niya itong sinagot. Si Attorney De Guzman. Tito Ben, may balita po ba? Isabela, sabi ng boses sa kabilang linya, may halong pagmamadali at pananabik. Pina-background check ko lahat ng mga board members at si Gabriel, just in case. Wala akong makitang kakaiba sa kanila. Malinis sila. Pero, narinig ni Isabela ang pagkaluskos ng mga papel. Pero may nakita ako. Napahigpit ang hawak ni Isabela sa telepono. Ano po yun, Tito? Yung sinasabi nilang consultancy fees na ipinadala sa New York, sinundan ng investigator ko ang money trail. Oo, pumasok nga sa account na nakapangalan sa'yo. Pero hindi doon nagtapos. May isa pang transaksyon. Ilang oras lang ang pagitan. Huminga ng malalim si Attorney De Guzman. Isang malaking wire transfer papunta sa isang offshore account na nakapangalan kay Gabriel Ilustre. Ang kopya ng bank transfer ay tila isang nagbabagang bakal sa kamay ni Isabela. Ito na. Ito na ang unang totoong ebidensya na hindi siya nababaliw, na mayroon talagang isang mas malalim na konspirasyon sa likod ng lahat. Ngunit kasabay ng kaunting pag-asa ay ang isang matinding kirot. Ang pangalan ni Gabriel Ilustre sa dokumentong yon ay isang katotohanang ayaw tanggapin ng puso niya. May isang bahagi sa kanya na umaasa pa rin. Isang maliit, desperadong bahagi na nagsasabing baka si Gabriel ay biktima lang din. Baka ginagamit lang siya ni Angela. Baka may paliwanag ang lahat ng ito. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang marinig mula mismo sa bibig nito. Nag-text siya kay Gabriel, isang simpleng mensahe. We need to talk, for old time's sake. Nagulat siya nang pumayag ito kaagad. Nagtakda sila ng lugar, isang mamahaling fine dining restaurant sa Rockwell. Isang lugar na dati nilang paborito, puno ng masasayang alaala. Marahil, sa pagpili ng lugar na yon, umaasa siyang maaalala ni Gabriel kung ano ang dating mayroon sila. Nauna siyang dumating. Pinili niya ang isang table sa isang sulok, malayo sa karamihan. Ang malambing na tunog ng piano at ang mahinang kislap ng mga ilaw ay lumikha ng isang romantikong kapaligiran, isang malupit na kabalintunaan sa bigat na nararamdaman niya. Dumating si Gabriel, makalipas ang ilang minuto. Matikas pa rin sa kanyang tailored suit, ang bawat galaw ay puno ng kumpiyansa. Ngunit wala na ang ngiti sa mga mata nito kapag tumitingin sa kanya. Formal, malamig. Tila isang business meeting lang ang kanilang pupuntahan. Isabela! Bati nito, umupo sa tapat niya. Salamat sa pagdating mo, Gabriel. Panimula ni Isabela. Nanginginig bahagya ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. I only have a few minutes. May susunod pa akong meeting. Diretsong sabi nito.
Nawala ang anumang pag-aalinlangan sa isip ni Isabela. Hindi na ito ang lalaking minahal niya. Huminga siya ng malalim at inilapag sa mesa ang papel na hawak niya. Dahan-dahan niya itong itinulak palapit dito. Ano to? Tiningnan ni Gabriel ang papel. Hindi nagbago ang ekspresyon nito. Walang pagkagulat, walang pag-aalala. Tiningnan lang niya ito na para bang isang ordinaryong resibo. It's a wire transfer. Kalmadong sabi nito. Alam ko, mariing sagot ni Isabela. Ang tanong ko, bakit napunta sa offshore account mo ang pera ng kumpanya na ipinasa muna sa peking account na nakapangalan sa akin? Sa wakas, ngumiti si Gabriel. Ngunit hindi ito isang ngiti ng paglalambing. Isa itong nangiting mapanukso, puno ng pang-aalipusta. So you've been busy? Sabi nito, isinandal ang likod sa upuan. Nag-iimbestiga ka na pala ngayon. I must say, I'm impressed. Gabriel, sagutin mo ako. Giit ni Isabela. Okay, fine. Sabi nito, itinaas ang dalawang kamay na tila sumusuko. It's a gift. A finder's fee from a grateful partner for a successful deal. Legal lahat yan. Legal. Sa pamamagitan ng paggamit sa pangalan ko para palabasing nagnanakaw ako sa sarili kong kumpanya? Anong klaseng deal yan, Gabriel? Tumawa siya ng mahina. Isang tawang nagpaguho sa anumang natitirang respeto ni Isabela para sa kanya. Ang problema sa'yo, Isabela, masyado kang matalino sa negosyo, pero pagdating sa tao, ang naive mo. Talaga bang akala mo, pagkatapos ng lahat ng ito, may pakialam pa ako kung anong isipin mo? Parang sinaksak ng libu-libong karayom ang puso ni Isabela. Besides, dagdag pa nito, ang ngiti ay nawala at napalitan ng isang malamig na tingin. Hindi ba't iligal ang ginawa mong pag-iimbestiga sa private bank account ko? Baka gusto mong ikaw naman ang idemanda ko para sa paniniktik. Hindi na nakapagsalita si Isabela. Binaliktad nito ang sitwasyon. Siya na ang biktima. Siya pa ngayon ang mukhang masama. Bakit, Gabriel? Halos pabulong niyang tanong. Ang boses ay basag na. Ang lahat ng pinagsamahan natin. Ang mga pangarap natin. Wala na lang bang halaga sa iyo yon lahat? Sumandal si Gabriel palapit sa mesa. Ang mga matay nakatitig sa kanya. Walang emosyon. Ang pag-ibig na sinasabi mo, matagal nang patay yon, Isabela. Siguro nga hindi talaga yon totoo sa simula pa lang. Isa lang yung magandang hagdan para maabot ko ang gusto ko. Bawat salita ay isang malakas na sampal. Ang hangin ay tuluyang naubos sa kanyang baga. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso, ng kanyang kinabukasan, ay inamin sa harap niya na isa lang siyang kasangkapan. Nakuha mo na ang sagot mo? Tanong ni Gabriel. Tumayo ito. Inayos ang kanyang suit. Hinubad nito ang singsing na suot sa daliri. Isang signet ring na may emblem ng pamilya Montenegro. Isang regalong ibinigay pa ng ama ni Isabela, rito bilang simbolo ng pagtanggap. Inilapag nito ang singsing sa tabi ng kopya ng bank transfer. Tapos na tayo, Isabela, sabi nito. Ang boses ay pinal at walang bakas ng pagsisisi. Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad palayo. Hindi na ito lumingon pa. Naiwan si Isabela sa mesa, nakatitig sa singsing at sa papel. Ang piano sa paligid ay nagpatuloy sa pagtugtog ng isang malambing na melodiya. Ang mga tao sa ibang mesa ay nagtatawanan. Ang mundo ay nagpatuloy sa pag-ikot habang ang mundo niya ay tuluyan ng gumuho. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang kamay. Ang sakit. Ang sakit ay higit pa sa kayang tiisin ng kanyang puso. Hindi ito ang pagtataksil ng isang kasintahan. Ito ang pagtataksil ng isang kaluluwang pinagkatiwalaan niya ng sarili niyang kaluluwa. Sa gitna ng kanyang pananahimik, naramdaman niyang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Hindi niya ito pinansin. Ngunit nag-vibrate itong muli. Wala sa sariling kinuha niya ito. Isang text message mula sa isang unknown number.
Binuksan niya ito at ang mga salitang nabasa niya ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Hindi lang pera ang ninakaw nila sa'yo, pati ang kwento ng buhay mo. Ang pag-iisa sa loob ng hotel room ay may dalang kakaibang bigat. Ang sakit na dulot ng mga salita ni Gabriel ay mas matindi pa kaysa sa inaasahan niya. Ang pagtataksil nito ay hindi lang isang simpleng paghihiwalay. Ito ay pagwasak sa pundasyon ng kanyang pagtitiwala sa pag-ibig. Ngunit sa gitna ng pagdadalamhating iyon, ang mahiwagang text message ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Hindi lang pera ang ninakaw nila sa'yo, pati ang kwento ng buhay mo. Anong kwento? Ang kwento ng pagiging isang magaling na CEO? Ang kwento ng pagiging isang mapagmahal na kasintahan? Paulit-ulit niyang binabasa ang mga salita, hinahanapan ng kahulugan. Sa sobrang pagod ng isip at katawan, idinlip niya ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang pagtulog ay hindi naging mahimbing. Dinala siya nito pabalik sa isang madilim at magulong nakaraan. Nasa ilalim siya ng tubig, malamig, mabigat. Ang sinag ng araw mula sa ibabaw ay malabo at pira-piraso. Pinipilit niyang umangat, ngunit may humihila sa kanya pababa. Ang kanyang mga baga ay sumisigaw, naghahanap ng hangin. Nakita niya ang malabong imahe ng kanyang kuya Rafael. Ang mga mata nito'y nanlalaki sa takot. Ang mga kamay ay pilit na kumakapit sa kanya. Ngunit ang kapit nito'y mahina. Bumibitaw. Kasabay ng pagbitaw nito, may naramdaman siyang kumislap malapit sa kanyang mukha. Isang kislap ng ginto. Pagkatapos ay kadiliman. Nagising si Isabela na humihingal. Ang dibdib ay masikip na tila totoong nalulunod siya. Napahawak siya sa kanyang leeg. Ang panaginip, napakatotoo ng pakiramdam. Ang lamig ng tubig, ang takot, ang kislap ng ginto. Bumangon siya at nagtungo sa bintana. Pinanood ang mga sasakyan sa ibaba na parang mga langgam. Ang text message at ang panaginip ay nagsimulang magkabuhol sa kanyang isipan. Ang kwento ng buhay mo. Ano ang pinakatanyag na kwento sa buhay ng pamilya Montenegro sa loob ng nakaraang dekada? Isang kwento na palaging isinasampal sa mukha niya. Ang kwento ng kabayanihan ni Angela Reyes. Ang araw na iniligtas di umano nito si Rafael mula sa pagkalunod sa kanilang swimming pool. Ang kwentong nagbigay kay Angela ng walang hanggang utang na loob mula sa kanyang kapatid. Pero sa panaginip niya, siya ang nasa tubig kasama si Rafael. Isang nakakabaliw na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Posible kaya? Posible kayang ang alaala ng lahat ay mali? O mas malala pa? Sinadyang baguhin? Kailangan niya ng patunay. Kailangan niya ng isang bagay na magpapatibay sa kanyang mga alaala. Agad siyang nag-isip. Ang mga lumang gamit at photo albums, hindi na niya ito makukuha sa mansyon. Ngunit naalala niya, may isang storage unit na inuupahan ng kanilang pamilya sa may Pasig para sa mga lumang kasangkapan at mga sentimental na bagay. Sa isang mabilis na tawag sa personal na assistant ng kanyang ina, nakuha niya ang address at ang access code. Dala ng isang di maipaliwanag na puwersa, nagmaneho siya papunta sa storage facility. Sa loob ng malamig at tahimik na kwarto, naamoy lumang papel at alikabok. Sinimulan niyang halongkatin ang mga kahon. At doon, natagpuan niya ang isang malaking baul na puno ng mga photo albums. Nanginginig ang mga kamay na binuklat niya ang mga pahina, mga larawan ng masasayang araw, mga Christmas party, mga kaarawan, mga bakasyon sa beach. At pagkatapos, narating niya ang album na may markang Summer of '98, ang taon ng insidente. Ang mga unang larawan ay kuha sa isang family outing ilang linggo bago ang aksidente. Nakita niya ang kanyang sarili, isang batang babaeng may mahabang buhok at malaking ngiti. At sa leeg niya, sa bawat larawan ay nakasabit ang isang pamilyar na bagay, isang maliit na locket na gawa sa ginto, hugis puso. Bigla,
Isang alon ng mga alaala ang bumalik sa kanya ng buong linaw, ang locket. Regalo yon sa kanya ng kanyang lola Isabela na ipinangalan sa kanya. May maliit itong ukit sa likod, ang kanyang pangalan. Hindi niya iyon hinuhubad. Kahit kailan, ito ang kanyang anting-anting. Nagpatuloy siya sa paglipat ng mga pahina. Ang puso niya ay kumakabog ng mas mabilis. Narating niya ang mga larawan na kuha 1 linggo pagkatapos ng aksidente. Sa isang maliit na salo-salo para sa pagbuti ni Rafael. Hinanap niya ang kanyang sarili sa mga larawan. Naroon siya, nakatayo sa tabi ng kanyang kuya. Ngunit ang nangiti niya ay pilit. Tiningnan niya ng mas malapitan. Inilapit niya ang larawan sa kanyang mukha. Ang kanyang leeg, wala itong suot. Ang locket ay nawawala. Parang isang kidlat na tumama sa kanyang utak. Nag-ugnay-ugnay ang lahat. Ang panaginip, ang kislap ng ginto. Ang nawawala niyang locket, ang araw ng insidente. Hindi nawala ang locket. Nahulog iyon. Nahulog iyon sa ilalim ng swimming pool noong araw na yon. Noong siya ang nasa tubig, noong siya ang sumusubok iligtas ang kanyang kapatid. Pati ang kwento ng buhay mo. Huminga siya ng malalim. Ang pagnanakaw ay hindi nagsimula sa pera. Hindi nagsimula sa posisyon sa kumpanya. Nagsimula ito maraming taon na ang nakalipas sa pagnanakaw ng isang kwento. Ang kwento ng kanyang kabayanihan. Ngunit paano niya ito papatunayan? Kailangan niya ng testigo. Mayroon pa bang ibang nakakaalam? Isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Si Tita Elena, ang dati nilang mayordoma, ang pinakamatagal at pinakapinagkakatiwalaang kasambahay ng kanyang ina bago ito magretiro. Umuwi na ito sa probinsya sa Iloilo, ngunit nananatili pa rin ang kanilang komunikasyon. Kung may isang taong hindi kayang bilhin o takutin ni na Angela at Aling Nita, iyon ay si Tita Elena. Nahanap niya ang numero nito sa isang lumang phone book. Nanginginig ang mga daliri na pinindot niya ang mga numero. Pagkatapos ng ilang ring, isang pamilyar at malambing na boses ang sumagot. Hello? Tita Elena? Panimula ni Isabela. Pinipilit na maging kalmado. Si Isabela po ito. Iha, Isabela, napatawag ka? Kumusta ka na? Masayang bati ng matanda. Okay lang po ako, tita. May itatanong lang po sana akong importante tungkol po sa nakaraan. Ano yon, Hija? Huminga ng malalim si Isabela. Eto na. Tita Elena, natatandaan niyo po ba ang locket na ginto na lagi kong suot noong bata ako? Yung bigay ni Lola? Narinig niya ang pagngiti sa boses ng matanda. Oo naman, Hija. Yung paborito mo. Hinding-hindi mo yon hinuhubad. Tita, pagpapatuloy ni Isabela, ang bawat salita ay maingat na pinipili. Natatandaan niyo po ba kung ano ang nangyari doon? Noong araw na nalunod, si Kuya Rafael sa pool. Isang biglaang katahimikan ang pumuno sa kabilang linya. 1 segundo. 2, 3. Ang katahimikan ay humaba, naging mabigat, at puno ng kahulugan. Walang sagot, walang pagtanggi. Isang katahimikan na nagsasabi ng lahat. Ang maliit na silid sa servants' quarters ng Mansyon Montenegro ay malinis at maayos, ngunit ang hangin sa loob nito ay masikip at puno ng lason. Dito, malayo sa mga matang mapanghusga ng kanilang mga amo, nagaganap ang tunay na pagpaplano. Nakaupo sa gilid ng kama si Angela Reyes, abala sa pagpolish ng kanyang mga kuko gamit ang isang mamahaling nail polish na kinuha niya mula sa vanity table ni Isabela. Sa tapat niya, nagtitiklop ng mga damit si Aling Nita, ang kanyang ina. Ang mga galaw nito ay kalmado, ngunit ang mga mata ay matalas na nakamasid sa kanyang anak. Nakausap ko si Cindy, yung receptionist sa MHI. Basag ni Aling Nita sa katahimikan. Tinanong niya kung bakit biglang nag-leave of absence si Sir Rafael. Sabi ko, pinayuhan ng doktor na magpahinga.
Naniwala naman. Magaling, Nay. Sagot ni Angela, hindi man lang nag-angat ng tingin. Hayaan mo lang silang maniwala na kaawa-awa si Rafael. Mas kaawa-awa siya. Mas mukha akong mabait na tagapag-alaga. Itinigil ni Aling Nita ang pagtutupi. Angela, anak, sabi nito. Ang boses ay may bahid ng pag-aalala. Huwag kang masyadong maging kampante. Si Isabela, iba siya. Hindi siya basta-basta susuko. Sa wakas, ibinaba ni Angela ang bote ng nail polish at tiningnan ng kanyang ina. At anong gagawin niya, Nay? Wala na sa kanya ang lahat. Ang posisyon, ang lalaking pakakasalan niya, pati ang kapatid niya. Anong alas pa ang natitira sa kanya? Ang isip niya, maring sagot ni Aling Nita. Matalas ang isip ng batang yon, tulad ng ama niya. At yun ang hindi natin pwedeng maliitin. Huminga ng malalim si Angela. Alam ko. Kaya nga kailangan na nating bilisan. Nakausap ko na ang tao mula sa Prime Pacific. Hinihintay na lang nila ang final set ng mga dokumento, ang listahan ng mga international clients ng Montenegro Holdings. Kapag nakuha nila yon, babagsak ang stocks ng MHI. At sa gitna ng gulo, papasok sila para bilhin ang kumpanya sa murang halaga. At si Gabriel ang gagawin nilang puppet CEO. Dugtong ni Aling Nita, isang bahagyang namong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Exactly, sabi ni Angela, ang mga matay nagningning sa kasakiman. At sino sa tingin mo ang magkokontrol sa puppet? Ako. Tumayo siya at naglakad-lakad sa maliit na espasyo. Lahat ng ito, sabi niya, ikinumpas ang kamay na tila sakop ang buong mansyon. Lahat ng yaman at kapangyarihan na dapat ay sa atin, makukuha na natin. Ngunit ang mukha ni Aling Nita ay nanatiling seryoso. Hindi lang yan ang dahilan kung bakit natin ito ginagawa, Angela. Huwag mong kakalimutan. Ang tono ng kanyang ina ay nagpabago sa aura ni Angela. Ang kasakiman sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, mas madilim. Galit. Hindi ko makakalimutan. Nay, malamig niyang sagot. Sa isang iglap, dinala sila ng kanilang mga isip pabalik sa nakaraan. Isang maikling alaala, ngunit malinaw na parang kahapon lang nangyari. Ang amoy ng ospital. Ang yak ni Aling Nita sa isang pasilyo habang yakap-yakap ang isang batang Angela. Isang doktor ang lumabas mula sa emergency room, umiling. We did everything we could, ma'am. Sa loob, nakaratay ang kanyang asawa, isang construction worker, nalaglag mula sa scaffolding ng isa sa mga pinakaunang gusali na ipinatayo ni Don Ricardo Montenegro. Ang kaso ay naayos. Binigyan sila ng pera, isang malaking halaga, at trabaho sa mansyon. Pambayad sa buhay ng tatay mo, sabi ni Aling Nita sa umiiyak na si Angela. Ganyan lang kababa ang halaga natin sa kanila. Pinatay nila ang tatay mo dahil sa kapabayaan nila. Bulong ni Aling Nita, ang boses ay puno ng puot na iningatan niya sa loob ng maraming taon. At binayaran nila tayo para manahimik. Ang tingin nila sa atin ay mga basurahan na pwedeng tapunan ng pera para lang malinis ang kanilang konsensya. Pero hindi natin sila hahayaang makalimot. Kukunin natin ang lahat sa kanila. Utang nila to sa atin. Ang puot na yon ang siyang itinanim ni Aling Nita sa puso ni Angela habang ito'y lumalaki. Bawat mamahaling damit na nakikita niyang suot ni Isabela, bawat papuri na natatanggap nito, bawat tagumpay, lahat ay nagsisilbing pataba sa ugat ng inggit at galit sa puso ni Angela. Kaya nga kailangan mong mag-ingat. Pagpapatuloy ni Aling Nita, hinawakan ang braso ng anak. Ang pagtawag ni Isabela kay Elena, hindi maganda ang kutob ko dyan. Ano namang sasabihin ng matandang yon? Sabi ni Angela. Katulong lang din yon tulad natin. Isang salita lang mula kay Rafael, hindi na yon paniniwalaan. Pero nagtanim na ng duda si Isabela. At kapag ang isang Montenegro ay nagduda,
Hindi iyan titigil hanggat hindi nahahanap ang katotohanan. Pumasok si Angela sa banyo ng kanilang silid. Tumingin siya sa salamin. Ang nakita niya ay hindi ang imahe ng isang anak ng katulong. Nakita niya ang isang reyna, ang mukha ni Isabela, ang tindig ni Isabela, ang buhay ni Isabela. Hinaplos niya ang kanyang refleksyon. Ako dapat si Isabela Montenegro, bulong niya sa kanyang sarili. Isang pangakong matagal na niyang binitawan. At gagawin ko ang lahat para maging ako siya. Lumabas siya ng banyo na may bagong determinasyon. Bukas na bukas din, Nay. Kukunin ko na ang huling folder mula sa opisina ni Gabriel. Kailangan nang matapos to. Ngunit bago pa man siya makaupo muli, tumunog ang telepono ni Aling Nita. Isang text message, binasa ito ng matanda at ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ano yan, Nay? Ipinakita ni Aling Nita ang telepono sa anak. Galing ito sa isa sa mga kasambahay na tapat sa kanila. Nakita ko si Ma'am Isabela kanina sa storage facility sa Pasig. May daladala siyang mga lumang photo album pag-alis. Nagkatinginan ang mag-ina. Ang kumpiyansa sa mukha ni Angela ay biglang naglaho, napalitan ng takot. Mag-ingat ka, anak. Nanginginig na sabi ni Aling Nita. Baka may hindi tayo inaasahan na alas si Isabela. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas maingay pa kaysa sa isang sigaw. Sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman ni Isabela ang pagtibok ng kanyang puso. Naghihintay, nagmamakaawa. Hija! Sa wakas ay basag ni Tita Elena sa katahimikan. Ang boses nito'y nanginginig. Ang naaalala ko lang, pagkatapos ng lahat ng gulo, si Nita ang may hawak ng locket mo. Ipinakita niya sa mami mo. Sabi niya, nahulog mo daw sa may damuhan at baka hindi na mahanap. Pero, iba ang mga tingin niya noon, Hija. Pa, iyon lang. Iyon lang ang kailangan ni Isabela. Hindi man ito direktang pag-amin, isa itong kumpirmasyon. Isang kumpirmasyon na ang kanyang alaala ay totoo. At ang kwentong alam ng lahat ay isang kasinungalingan. Salamat po, tita. Maraming salamat po, sabi ni Isabela. Ang boses ay basag, sa pinaghalong pasasalamat at namumuong galit. Pagkababa ng telepono, isang bagong klase ng enerhiya ang dumaloy sa kanyang katawan. Hindi na ito ang malamig na determinasyon para sa paghihiganti. Ito ay isang nag-aalab na pagnanais na iligtas ang kanyang kapatid mula sa isang buhay na binuo sa kasinungalingan. Kailangan niyang subukan kahit isang beses pa. Kailangan niyang kausapin si Rafael hindi bilang isang CEO na inaagawan ng posisyon, kundi bilang kanyang nakababatang kapatid na nagmamakaawa. Alam niyang hindi na siya makakapasok sa mansyon o sa opisina, kaya't ginawa niya ang isang desperadong hakbang. Hinintay niya si Rafael sa basement parking ng MHI Tower, sa mismong parking spot nito. Nang dumating ang sasakyan ni Rafael, agad siyang humarang. Nagulat ang kanyang kapatid, ngunit bumaba rin ito ng sasakyan. Isabela, anong ginagawa mo dito? Hindi ka pwedeng pumunta dito. Iritableng sabi ni Rafael. Kuya, sandali lang. Please. Pakiusap ni Isabela, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Kalimutan mo muna ang kumpanya. Kalimutan mo si Gabriel. Tayo lang dalawa. Pamilya. Kumunot ang noo ni Rafael, naguguluhan. Kuya, gusto kong itanong. Ano ang talaga mong naaalala nung araw na yon sa pool? Bago ikwento sa'yo ng lahat ang nangyari. Ano ang huli mong nakita bago ka mawalan ng malay? Nakita ni Isabela ang pagbabago sa mukha ng kapatid. Isang kislap ng pagkalito. Tila may isang malayong alaala na sinusubukan nitong abutin. Ako? Ang naaalala ko? Nasa ilalim ako ng tubig. At ikaw? Nasaan ako, kuya? Mahinang tanong ni Isabela. Dahan-dahang lumalapit. Nasaan ako noong mga sandaling iyon? Ikaw? Nagsalubong ang kilay ni Rafael. Pilit na inaalala. Nandoon ka. Sa tabi ko.
Isang maliit na pag-asa ang sumibol sa puso ni Isabela. Malapit na. Konting-konti na lang. Ngunit biglang may isang boses na pumutol sa kanilang momentum. Rafael? Sabay silang napalingon. Nakatayo sa hindi kalayuan si Angela. May dalang isang paper bag mula sa isang mamahaling coffee shop. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. Angela, sabi ni Rafael, tila nahimasmasan mula sa isang panaginip. Naglakad palapit si Angela. Ang mga mata ay nagpapalipat-lipat sa magkapatid. Okay ka lang ba? Nakita ko kasi kayong nag-uusap. Ate Isabela, anong mo kailangan mo kay kuya? Ang boses niya ay malumanay, ngunit ang mga mata ay matalim na nakatitig kay Isabela. Angela, umalis ka muna. Nag-uusap kami. Mariing sabi ni Isabela. Bakit? May sikreto ba kayo? Tanong ni Angela. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. Rafael, pinipilit ka na naman ba niya? Sinisiraan na naman ba niya ako sa'yo? Hindi, Angela. Panimula ni Rafael. Ngunit hindi na siya pinatapos ni Angela. Bigla itong napahawak sa kanyang dibdib. Ang mukha ay biglang namutla. Ang dibdib ko. Hirap niyang sabi. Angela! Sigaw ni Rafael. Agad na lumapit at inalalaya nito. Rafael, ang sakit! Sabi ni Angela. Ang mga matay pumipikit na. Hindi ko na kaya ang stress na to. Ang puso ko. At sa isang perpektong pagganap, ang kanyang mga tuhod ay nanghina at siya ay napasalampak sa sahig. Mabuti na lang ay nasalo ni Rafael. Angela, gumising ka! Sigaw ni Rafael. Ang mukha ay puno ng panik. Tumingin siya kay Isabela at ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi na pagkalito, kundi purong puot. Tingnan mo ang ginawa mo! Sigaw nito sa kanya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong parking lot. Hindi ka pa ba kontento? Nakuha mo na ang kumpanya. Sinira mo na ang relasyon namin ni Gabriel. Ngayon naman gusto mo siyang patayin? Kuya, nagkukunwari lang siya. Sigaw pabalik ni Isabela. Ngunit alam niyang huli na ang lahat. Binuhat ni Rafael si Angela na walang malay sa kanyang mga bisig. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin, Isabela. Sabi nito, bawat salita ay puno ng kamandag. Para sa akin, wala na akong kapatid. Tinalikuran siya nito at isinakay si Angela sa sasakyan. Mabilis na pinaharurot paalis. Marahil papunta sa pinakamalapit na ospital. Naiwan si Isabela na nakatayo, mag-isa sa gitna ng basement. Ang mga salita ng kanyang kapatid ay tila mga pako na ibinaon sa kanyang puso. Wala na akong kapatid. Parang nanghina ang kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa isang pader. Ang pag-asang kanina'y sumisibol ay ngayon ay abo na lang. Natalo na siya. Sa pagkakataong ito, tuluyan na siyang natalo. Kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha, nagsimulang umambon sa labas. Nagsimula siyang maglakad palabas ng parking lot. Walang direksyon, hinahayaan ang sarili na mabasa ng ulan. Ang bigat ng ulan ay parang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Habang nakatayo sa gilid ng kalsada, basang-basa at nanginginig, nag-vibrate ang kanyang telepono sa bulsa. Kinuha niya ito. Isang news alert. Ang puso niya ay halos tumigil sa pagtibok nang mabasa ang headline. Breaking. Montenegro Holdings Inc. Stocks plummet by 40% after a massive confidential data leak hits foreign markets. Ang huling baraha. Ang huling alas na pinanghahawakan niya, ang pag-asang mababawi pa ang kumpanya ay nawala na rin. Sunod-sunod, ang kasintahan, ang kapatid, ang posisyon, ang pangalan, at ngayon, ang legacy ng kanyang ama. Lahat ay nawala. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, muling tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag. Unknown number. Dahil wala nang masasama pa sa nangyayari, sinagot niya ito. Hello? Basag niyang sabi. Isang tawa ng isang lalaki ang narinig niya sa kabilang linya.
Isang tawang pamilyar, ang CEO ng Prime Pacific, ang kanilang pinakamalaking karibal. Miss Montenegro, sabi ng boses, puno ng pagkasuklam at tagumpay. I just want to thank you for making this so easy. Ang tawag mula sa CEO ng Prime Pacific ay ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Ngunit hindi ito nagpaapaw ng luha. Nagpaapaw ito ng isang uri ng galit na napakalamig at napakalinaw. Bumalik si Isabela sa kanyang hotel room. Basang-basa sa ulan, ang katawan ay nanginginig sa lamig, ngunit ang isip ay nagliliyab. Tinanggal niya ang kanyang basang sapatos at umupo sa sahig, isinandal ang likod sa kama. Dito, sa katahimikan ng gabi, sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang katotohanan ang naging malinaw. Tapos na ang pag-iyak, tapos na ang pagmamakaawa. Sinubukan niyang kausapin ang puso ni Gabriel, ngunit nalaman niyang wala na pala itong puso. Sinubukan niyang gisingin ang alaala ni Rafael, ngunit hinarangan ito ng isang perpektong pag-arte. Ang emosyon ay hindi na niya sandata, dahil ang kalaban niya ay walang emosyon. Sila'y mga manlalarong gumagamit nito laban sa kanya. Hindi niya matatalo ang isang ahas sa pamamagitan ng pakiusap. Matatalo lang niya ito kung puputulin niya ang ulo nito gamit ang isang ebidensyang hindi maikakaila. Tumayo siya. Ang paggalaw ay mabagal, ngunit tiyak. Pinunasan niya ang kanyang mukha, hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa galit na humaharang sa kanyang paningin. Tumingin siya sa salamin. Ang nakita niya ay hindi na ang kaawa-awang biktima. Ang nakita niya ay ang anak ni Ricardo Montenegro. At ang isang Montenegro ay hindi sumusuko. May isang lugar. Isang lugar sa mansyon na hindi madalas puntahan. Isang lugar na tila itinatago sa limot. Ang lumang bodega sa likod ng hardin. Doon nakatambak ang mga lumang kasangkapan, mga laruan, at ang pinakaimportante sa lahat, ang mga kahon ng lumang family photo albums. Naalala niya, noong bata pa siya, madalas siyang pagbawalan ni Aling Nita na maglaro malapit doon. Madumi dyan, Hija, palaging sabi nito, at baka may mga daga. Ngayon, naiintindihan na niya. Hindi daga ang kinakatakutan ni Aling Nita na makita niya, kundi ang katotohanan. Kinabukasan, maaga siyang nagtungo sa maliit na opisina kung saan sila nagkikita ni Attorney De Guzman. Nang makita siya ng matandang abogado, ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Hija, nabalitaan ko ang nangyari sa stocks. Huwag kang mag-alala, may magagawa pa. Tito Ben, putol ni Isabela, ang boses ay kalmado at kontrolado. May kailangan po akong gawin at kailangan ko ang tulong ninyo. Inilahad niya ang kanyang plano, ang tungkol sa locket, ang tungkol sa tawag niya kay Tita Elena, at ang hinala niya tungkol sa mga litrato. Habang nagsasalita si Isabela, napansin ni Attorney De Guzman ang pagbabago. Wala na ang desperasyon sa mga mata nito. Napalitan ito ng isang matalas at mapanganib na focus. Ito na ang CEO na kilala niya. Kailangan kong makapasok sa mansyon ngayong gabi. Pagtatapos ni Isabela. Delikado yan, Isabela. Paano kung mahuli ka nila? Mas delikado kung wala akong gagawin, mariing sagot niya. Ito na lang ang natitirang baraha ko, Tito. Kailangan kong kunin ang mga album na yon. Nakita ng abogado ang determinasyon sa kanyang mga mata. Tumango ito. Sige, pero kailangan natin ng tulong mula sa loob. May kilala ka bang mapagkakatiwalaan pa doon? Isang pangalan lang ang pumasok sa isip ni Isabela. Si Mang Lito po, ang hardinero. Mahigit 30 anyos na siyang nagsisilbi sa pamilya. Tapat siya kay Papa. Gabi. Ang kadiliman ay naging kanilang kakampi. Suot ang itim na damit. Tahimik na naghintay si Isabela sa isang madilim na eskinita malapit sa likurang pader ng Mansyon Montenegro. Ang bahay na dati simbolo ng init at seguridad ay ngayon ay tila isang kuta ng kaaway, nagbabanta sa dilim. Ilang sandali pa,
Isang anino ang gumalaw malapit sa pader. Si Mang Lito, ang matandang hardinero, ay halatang kinakabahan, ngunit nang makita niya si Isabela, isang matapat na ngiti ang binigay nito. "Ma'am Belle," pabulong nitong sabi, "matagal na po akong nagdududa sa mga nangyayari dito. Para sa Don Ricardo, gagawin ko po ito." Itinuro ni Mang Lito ang isang bahagi ng pader kung saan medyo maluwag ang mga rehas na bakal. Sa tulong nito, nagawa ni Isabelang makapasok sa pamilyar na bakuran. Ang bawat yapak niya sa damuhan ay maingat. Ang bawat kaluskos ng dahon ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Tinanaw niya ang mansyon. May mga ilaw na nakabukas sa sala at sa kwarto ni Rafael. Marahil ay nagdiriwang na sila sa pagbagsak ng kumpanya. Isang nangit-ngit ang dumaan sa kanyang puso, ngunit agad niya itong isinantabi. Focus. Kailangan niyang mag-focus. Sinundan niya si Mang Lito papunta sa likod, sa lumang bodega na nababalutan na ng mga baging. Kinuha ng matanda ang isang kinakalawang na susi mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang binuksan ang pinto. Isang amoy ng alikabok at lumang kahoy ang sumalubong kay Isabela. "Maghihintay po ako dito sa labas, ma'am. Sumigaw lang po kayo kung may problema," bulong ni Mang Lito bago isara muli ang pinto. Gamit ang flashlight ng kanyang telepono, sinimulan ni Isabela ang paghahanap. Ang sinag ng ilaw ay tumatama sa mga multo ng kanyang nakaraan, ang luma niyang bisikleta, ang mga manika niya, ang mga gamit ng kanyang ama. Sa isang sulok, nakita niya ang mga kahon na hinahanap niya, nakatatak na family albums. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang unang kahon. Puno ito ng mga album. Kinuha niya ang isa, pinagpaga ng alikabok. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis, tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. At doon, sa ilalim ng mahinang ilaw ng kanyang telepono, nabasa niya ang nakasulat sa takip ng album sa sulat kamay ng kanyang ina. Summer of '98. Ang bawat paglipat ng pahina sa lumang album ay tila isang paglalakbay pabalik sa panahon. Ang mga larawan ay bahagyang kupas na, ngunit ang mga alaala ay nananatiling matingkad. At doon, sa ikalimang pahina, natagpuan ni Isabela ang kanyang hinahanap. Isang larawan na kuha sa tabi ng swimming pool, ilang oras lamang bago ang insidente. Naroon silang dalawa ni Rafael. Si Rafael ay nakaupo sa gilid ng pool, ang mga paay nakababad sa tubig. At siya, ang 8 taong gulang na si Isabela, ay nakatayo sa likod nito, nakayakap. Ang muka'y nakasiksik sa balikat ng kanyang kuya, tumatawa ng malakas. Pero hindi ang kanilang masasayang muka ang nagpatigil sa paghinga ni Isabela. Ito ay ang maliit na detalye na siyang magiging susi sa lahat. Sa leeg niya, sa ilalim ng sinag ng araw, kumikinang ito ng maliwanag, ang gintong locket, malinaw na malinaw, sa kabila ng pagkaluma ng litrato. At kung tititigan mong mabuti, mababasa mo ang bahagyang ukit sa ibabaw nito. Isabela. Ito na, ang ebidensyang hindi kayang pasinungalingan ng kahit anong kwento. Ngunit hindi pa siya tapos. Kung narito ang album, marahil ay narito rin ang mismong locket. Itinabi niya ang album at sinimulang buksan ang iba pang mga kahon. Mga lumang laruan, mga damit na hindi nakasya, mga lumang libro. At sa ilalim ng isang kahon na puno ng mga lumang gamit pang kusina, natagpuan niya ang isang maliit at halos bulok ng kahon ng sapatos. Kinakabahan, binuksan niya ito. Sa loob, nakabalot sa isang maduming panyo, ay isang bagay na matigas at malamig. Dahan-dahan niyang inalis ang pagkakabalot. At doon, sa kanyang palad, muling kumislap ang gintong locket. Medyo may kalawang na ang kadena, ngunit ang puso ay buo pa rin. At sa likod, naroon pa rin ang ukit. Isabela. Itinago ito ni Aling Nita. Hindi ito itinapon. Marahil bilang isang tropeo ng kanyang unang tagumpay, o marahil dahil sa takot na balang araw, ay may makahanap nito kung itatapon lang sa basura. Ano man ang dahilan,
Ito ang naging pinakamalaki niyang pagkakamali. Hawak ang album sa isang kamay at ang locket sa isa pa. Lumabas si Isabela ng bodega. Naghihintay pa rin si Mang Lito. Ang muka'y puno ng pag-aalala. "Salamat po, Mang Lito. Utang ko po sa inyo ito," sabi ni Isabela. Ang boses ay matatag. Hindi na siya dumaan sa likod. Dala ang tapang na hinugot mula sa katotohanan. Naglakad siya papunta sa harap ng mansyon at pumasok sa mismong pintuan. Naabutan niya sila sa dining room. Si Rafael, si Angela, at si Aling Nita. Nagtatawanan sila. May isang bote ng champagne sa gitna ng kanilang mesa. Isang selebrasyon. Napatigil ang kanilang tawanan nang makita nila si Isabela, nakatayo sa may pintuan, ang muka'y seryoso at malamig na parang yelo. "Isabela?" Gulat na sabi ni Rafael. "Paano ka nakapasok dito?" Hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. "Napakasaya niyo yata," sabi niya. Ang boses ay walang emosyon. "Ano ang pinagdiriwang niyo? Ang pagbagsak ng kumpanya ng sarili nating ama?" "Lumabas ka dito!" Sigaw ni Rafael, akmang tatayo. "Umupo ka, kuya," mariing utos ni Isabela. Isang utos na may bigat at awtoridad na nagpatigil kay Rafael. Inilapag ni Isabela ang lumang album sa mesa. Binuksan niya ito sa pahina kung nasaan ang litrato. "Naalala mo ba ang araw na to, kuya?" Tanong niya. Itinuturo ang larawan. Tumingin si Rafael, tumingin si Angela, at tumingin si Aling Nita. Nakita ni Isabela ang biglaang pagbabago sa mukha ni Aling Nita. Isang kislap ng purong takot. Isang masayang araw. Pagpapatuloy ni Isabela. "Naglalaro tayo. Naghahabulan. At pagkatapos, nahulog ka sa pool. Hindi ka marunong lumangoy noon, kuya. Kaya tumalon ako. Kahit hindi rin ako gaanong kagalingan lumangoy, tumalon ako para sa'yo." "Isang kasinungalingan," sigaw ni Angela. "Ako ang nagligtas sa kanya. Ako!" Hindi pinansin ni Isabela si Angela. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang kay Rafael. "Nagpumiglas ka, kuya. Sa sobrang takot mo, muntik mo na akong malunod. Pero hindi ako bumitaw. At habang nasa ilalim tayo ng tubig, nahulog ito." Dahan-dahan niyang ibinukas ang kanyang palad. Sa gitna nito, kumikinang ang gintong locket. Ang locket ko. Ang locket na may pangalan ko. Nahulog ito sa ilalim ng pool. At nang maiahon kita, nang mawalan ako ng malay sa sobrang pagod, doon sila gumawa ng kwento. Doon nila ninakaw ang katotohanan. Tumingin siya kay Aling Nita, na ngayon ay namumutla na parang papel. "Hindi ba, Aling Nita? Kinuha niyo ito, itinago, at ginamit niyo para gawing bayani ang anak niyo, para magkaroon kayo ng alas laban sa pamilya namin habang buhay." Si Rafael ay nakatitig sa locket, pagkatapos ay sa litrato, pagkatapos ay sa locket muli. Ang mga piraso ng palaisipan ay dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan. Ang malabong alaala niya kay Isabela sa ilalim ng tubig. Ang kwento ni Angela. Ang locket. Hindi totoo yan." Nanginginig na sabi ni Angela. At doon, sa gitna ng kanyang desperasyon, si Aling Nita ang sumabog. Ang galit na tinago niya sa loob ng 20 taon ay biglang lumabas na parang isang bulkan. Totoo. Sigaw niya na patayo ang mga matay nanlilisik. "Totoo lahat at nararapat lang yan sa inyo. Kinuha niyo ang buhay ng asawa ko. Isang aksidente sa construction, sabi niyo. Binayaran niyo kami para manahimik. Akala niyo ba sapat na ang pera para sa isang buhay? Hindi. Kaya kinuha namin ang kwento. Kinuha namin ang tiwala. At ngayon, kukunin namin ang lahat dahil utang niyo yan sa amin. Utang na dugo." Ang bawat salita ay isang dagok na tumama kay Rafael. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang serye ng emosyon. Pagkalito, pagtanggi, at sa huli, isang masakit na pagkaunawa.
Tumingin siya kay Angela, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng buong buo. Nakita niya ang takot at pagkakasala sa mga mata nito. Gumuho ang mundo ni Rafael. Ang pundasyon ng kanyang pagkatao, ang utang na loob na binuhat niya sa buong buhay niya, ay gawa lang pala sa kasinungalingan. Napahawak siya sa kanyang ulo, umiling-iling, hindi matanggap ang katotohanan. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang bumukas ang pinto ng dining room. Pumasok si Attorney De Guzman at sa likod niya 2 unipormadong pulis. Angela Reyes, sabi ng isa sa mga pulis, ang boses ay matatag at walang emosyon. Sumama kayo sa amin. Sakto namang bumukas muli ang pinto. Pumasok si Gabriel Ilustre. May dalang isang bote pa ng alak, ang mukha'y nakangiti. I have more good news. Napatigil siya nang makita ang eksena. Ang mga pulis. Ang gulat sa mukha ng lahat. Gabriel Ilustre, sabi ng pangalawang pulis. Aresto rin po kayo. Tumingin ang pulis kay Isabela. May reklamo po laban sa kanila para sa corporate espionage at fraud. Si Gabriel ay nanigas sa kanyang kinatatayuan, ang nangiti ay naglaho sa kanyang mukha, napalitan ng purong pagkagulat at takot. Ang bote ng alak ay nahulog mula sa kanyang kamay at nabasag sa sahig. Ang tunog ay sumabay sa tuluyang pagbasag ng kanilang mga kasinungalingan. Ang sumunod na mga eksena ay tila isang mabilis at magulong panaginip. Ang pagtanggi ni Angela, ang kanyang mga sigaw na siya ang biktima. Ang desperadong pagpupumiglas ni Gabriel habang pinoposasan. Ang tahimik ngunit puno ng puot na pagsama ni Aling Nita sa mga pulis. Ang mga matay nakatitig pa rin kay Isabela na may pangakong hindi pa tapos ang lahat. Ngunit ang pinakamatindi sa lahat ay ang pananahimik ni Rafael. Mula nang sumabog ang katotohanan, hindi na ito nagsalita. Nakaupo lang ito sa silya, nakatingin sa kawalan. Ang mukha ay isang blangkong maskara ng pagkabigla at pagkawasak. Ang buong buhay niya ay isang malaking kasinungalingan. At ang bigat niyon ay tila dumagan sa kanya ng sabay-sabay. Nang umalis na ang mga pulis, dala ang 3 taong sumira sa kanilang buhay, naiwan ang isang nakabibinging katahimikan sa dining room. Ang basag na bote ng alak at ang mga piraso ng bubog sa sahig ay isang paalala ng biglaang pagwawakas ng isang mahabang panlilinlang. Kinabukasan, ang balita ay sumabog sa buong business community. Montenegro heirs involved in corporate espionage scandal. Ang mga headline ay mabilis na kumalat, ngunit sa pagkakataong ito, ang kwento ay nasa panig na ni Isabela. Sa tulong ni Attorney De Guzman, isang opisyal na pahayag ang inilabas, kumpleto sa mga ebidensya ng money trail at ang panloloko sa likod ng data leak. Ang Prime Pacific ay agad na nagdistansya. Sinasabing sila man ay biktima ng panlilinlang ni Gabriel Ilustre. Isang panibagong emergency board meeting ang ipinatawag. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang aura sa loob ng boardroom. Pumasok si Isabela, hindi na bilang isang akusado, kundi bilang isang reynang muling umuupo sa kanyang trono. Ang mga board members na dati nag-iwas ng tingin ay ngayon ay hindi makatingin sa kanya dahil sa hiya. Ladies and gentlemen, panimula ni Attorney De Guzman, ang mga ebidensyang ipapakita namin sa inyo ngayon ay magpapatunay hindi lang sa kawalang sala ni Miss Isabela Montenegro, kundi sa isang masalimuot na plano na naglalayong pabagsakin ang kumpanyang ito mula sa loob. Isa-isang inilahad ang lahat, ang peking account, ang offshore account ni Gabriel, ang testimonya mula sa mga nahuling empleyado na kasabot ni Gabriel at ang koneksyon sa Prime Pacific. Ngunit ang pinakamabigat na ebidensya ay hindi nanggaling sa mga dokumento. Tumayo si Rafael Montenegro. Sa unang pagkakataon, mula noong gabing iyon, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay mahina, basag, at puno ng pagsisisi. Ako po ay naging bulag. Panimula niya, nakatingin sa buong board.
ngunit ang mga mata ay para lamang kay Isabela. Pinaniwala ako sa isang kasinungalingan sa halos buong buhay ko. Dahil sa aking pagkabulag, hinayaan kong masira ang pangalan ng aking kapatid at muntik nang mawasak ang kumpanyang binuo ng aming ama. Huminga siya ng malalim. Bilang isang miyembro ng board na ito at bilang isang Montenegro, nais kong aminin ang aking pagkakamali. Nais kong humingi ng tawad sa inyong lahat. At higit sa lahat, lumingon siya kay Isabela. Ang mga luhay malayang bumabagsak sa kanyang mga pisngi. Patawarin mo ako, Isabela. Patawarin mo ako, kapatid ko. Ang pag-amin na iyon, ang publikong pagpapakumbaba, ang sumelyo sa lahat. Walang tanong, walang pag-aalinlangan. Ang mosyon para bawiin ang suspension ni Isabela at formal siyang ibalik bilang CEO ay naaprubahan ng walang tumutol. Pagkatapos ng meeting, isa-isang lumapit ang mga board members kay Isabela, humihingi ng paumanhin. Tinanggap niya ang mga ito ng may dignidad, ngunit may distansya. Ang tiwala, kapag nasira, ay hindi na basta-basta na ibabalik. Nang silang dalawa na lang ni Rafael ang natira sa boardroom, lumapit ito sa kanya. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko, Belle. Sabi nito, hindi makatingin ng diretso. Tama ka. Malamig na sagot ni Isabela. Nagulat si Rafael sa kanyang katapatan. Pero gagawin ko ang lahat, para lang mapatawad mo. Ang pagpapatawad ay hindi hinihingi, kuya. Pinaghihirapan yan, sabi ni Isabela. At magsisimula ka sa pagharap sa lahat ng consequence ng mga ginawa mo. Muling nagbalik si Isabela sa opisina ng CEO. Ang tanawin ng syudad mula sa malawak na bintana ay pareho pa rin, ngunit siya ay iba na. Ang bawat sulok ng opisina ay may dalang alaala ng sakit at pagtataksil, ngunit ngayon, nakikita niya ito bilang isang larangan ng digmaan kung saan siya ang nagwagi. Nagsimula ang mahabang proseso ng pagbangon, ang pagbawi sa tiwala ng mga investor, ang pag-aayos sa pinsalang dulot ng data leak, ang pagpapatatag muli sa moral ng mga empleyado. Ito ay isang nakakapagod na trabaho, ngunit sa bawat hakbang, nararamdaman ni Isabela ang pagbabalik ng kanyang lakas. Isang gabi, habang abala siya sa pagrepaso ng mga dokumento, may kumatok sa kanyang pinto. Si Rafael. Hindi ito nagsalita. Dahan-dahan lang itong lumapit sa kanyang mesa. Inilapag nito ang isang puting sobre, ang kanyang resignation letter. At sa tabi nito, isang set ng susi. Ang susi ng kanyang sports car at ng kanyang condo unit na binili gamit ang pera ng kumpanya. Hindi ako karapat-dapat, sabi nito. Ang boses ay puno ng hiya. Pero lalayasan ko ang lahat para makuha muli ang tiwala mo. Tinitigan ni Isabela ang mga bagay sa mesa. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang kapatid. Sa mga mata nito, wala na ang dating arogansya. Ang nakita niya ay isang taong wasak, isang taong nagsisisi, isang taong naghahanap ng paraan para muling buuin ang sarili. Lumipas ang 6 na buwan. Ang panahon, gaya ng dati, ay nagpatuloy sa pag-ikot. Dahan-dahang tinutulungang maghilom ang mga sugat. Sa ilalim ng matatag na pamumuno ni Isabela, ang Montenegro Holdings Inc. ay unti-unting bumangon mula sa pagkakalugmok sa pamamagitan ng transparency, matalinong mga desisyon at walang kapagurang pagtatrabaho na ibalik niya ang tiwala ng kanilang mga kliyente at investors. Ang mga balita tungkol sa iskandalo ay napalitan ng mga ulat tungkol sa kahanga-hangang pagbawi ng kumpanya. Si Isabela Montenegro, na minsay pinagpiestahan ng tsismis, ay ngayon ay kinikilala bilang isa sa mga pinakamatatag na leader sa mundo ng negosyo. Hindi niya tinanggap ang resignation letter ni Rafael. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na mas mahirap para sa kanilang dalawa. Tinanggalan niya ito ng lahat ng executive level na posisyon at pribilehiyo at ibinigay dito ang pinakamababang posisyon sa marketing department.
Kung gusto mong patunayan ang sarili mo, sabi niya dito, magsimula ka sa pinakababa. Patunayan mo ang halaga mo hindi dahil sa apelyido mo, kundi dahil sa gawa mo. Walang pag-aalinlangang tinanggap ni Rafael ang hamon. Bawat araw, pumapasok siya sa opisina, gumagawa ng mga simpleng report, sumasama sa mga brainstorming, at natututo mula sa mga taong dati inuutusan niya lang. Sa simula, marami ang naiilang, ngunit nang makita nila ang kanyang sinseridad at pagpapakumbaba, unti-unti siyang iginalang ng kanyang mga kasamahan. Ang kanilang relasyon bilang magkapatid ay hindi na bumalik sa dati. Hindi na ito ang dating puno ng biruan at paglalambing. Napalitan ito ng isang tahimik na pag-unawa, isang profesional na respeto. Minsan, sa pantry, nagkakasalubong sila. Isang tango lang mula kay Isabela, isang maliit na ngiti mula kay Rafael ay sapat na. Alam nilang pareho na mahaba pa ang daan, ngunit nagsimula na silang maglakad sa tamang direksyon. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga papeles sa kanyang opisina, napatingin si Isabela sa TV na tahimik na nakabukas sa isang sulok. Isang news report ang nagpakuha ng kanyang atensyon. Ipinakita ang paglabas ni Gabriel at Angela mula sa korte pagkatapos basahin ang kanilang hatol. Ang dating makisig na si Gabriel ay mukhang pagod at mas matanda. Ang mga matay walang buhay. Si Angela naman, wala na ang maamong mukha. Napalitan ito ng isang mapait at galit na ekspresyon habang pilit siyang itinatago ng kanyang abogado mula sa mga kamera. Pareho silang napatunayang guilty. Maraming taon sa bilangguan para sa corporate espionage, fraud, at perjury. Si Aling Nita, dahil sa kanyang pag-amin at edad, ay nakatanggap ng mas mababang sentensya. Pinatay ni Isabela ang TV. Wala siyang naramdamang saya o tagumpay. Tanging isang pakiramdam ng kaluwagan at kapayapaan. Tapos na, ang kabanatang yon ng kanyang buhay ay formal nang nagsara. Lumabas siya sa balkonahe ng kanyang opisina. Tanaw niya ang paglubog ng araw sa likod ng mga nagtataasang gusali ng syudad. Ang kulay kahel na langit ay tila isang pangako ng bagong umaga. Sa loob ng halos isang taon, ang kanyang mundo ay umikot sa paglaban, sa pagbawi, sa pagpapatunay. Ngayon, sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang katahimikan. Hindi na siya ang dating Isabela na umalis papuntang New York, puno ng tiwala at may kaunting pagka-inosente. Ang mga pagsubok ay nag-iwan sa kanya ng mga peklat na hindi makikita ngunit nararamdaman. Ngunit ang mga peklat na iyon ang nagpatatag sa kanya. Tinuruan siya nitong tumingin ng mas malalim, magtiwala ng mas maingat, at higit sa lahat, mahalin ang sarili nang higit pa sa pagmamahal na inaasahan niya mula sa iba. Ang kanyang halaga ay hindi nakabase sa kanyang posisyon, sa kanyang yaman, o sa opinyon ng ibang tao. Ang kanyang halaga ay nasa kanyang katatagan, sa kanyang dignidad, at sa kakayahan niyang bumangon gaano man kalakas ang pagkakabagsak. Habang ninanamnam niya ang sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Isang pangalan mula sa nakaraan ang lumabas sa screen. Isang matalik na kaibigan mula sa kolehiyo na matagal na niyang hindi nakakausap. "Belle, I heard you're back for good. Grabe ang mga nangyari, but I'm so proud of you. Labas naman tayo minsan. Coffee?" Napangiti si Isabela, isang tunay at magaan na ngiti. Ang unang tunay na ngiti niya sa loob ng napakatagal na panahon. "Sure," sagot niya. "I'd love that." Ibinaba niya ang telepono at muling humarap sa papalubog na araw. Ang buhay ay nagpapatuloy. Ang puso, gaano man kadurog, ay natututong maghilom. Ang bagong simula ay hindi nangangahulugan ng paglimot sa nakaraan, kundi ang pagtanggap dito at paggamit ng mga aral nito para harapin ang hinaharap ng may bagong pag-asa at mas matibay na puso.
handa na siya. Handa na siyang buksan ang susunod na kabanata. Sa huling bahagi ng kwento ni Isabela Montenegro, malinaw na ipinakita na ang katotohanan ay hindi kailanman maaaring ikubli, magpakailanman sa likod ng kapangyarihan at kasinungalingan. Ang pagbagsak ni Angela Reyes ay patunay na ang kasamaan at kasakiman ay may kapalit, at ang mga tumalikod dahil sa pansariling interes ay nawalan ng pinakamahalagang bagay, tiwala. Ipinakita ng laban ni Isabela na ang masama ay mananagot at ang taong nanindigan sa katotohanan ay gagantimpalaan. Ang gintong kwintas ay hindi lamang ebidensya, kundi sagisag ng tapang, pagtitiyaga at tunay na halaga ng isang tao. Ngunit iniwan din ng kwentong ito ang isang tanong para sa ating lahat. Kapag ikaw ay pinagtaksilan ng mga taong pinakamalapit sa iyo, susuko ka ba o lalaban upang mabawi ang iyong buhay at dangal? At ikaw, kamusta ka na ba ngayon? May pinagdadaanan ka bang sakit o pangamba na tahimik mong kinikimkim? Nandito ang channel na ito, hindi lang upang magkwento, kundi upang makinig at umunwa, sapagkat mahalaga ang iyong tinig at ang iyong kwento.